ako nagbasa ng ganyan, na may gera na ito na, naglipara na yung mga missiles, dumadaan na sa bansang Pilipinas, sa mga missiles na kung ano-anong mga bansa. Ano mo ang dapat na attitude sa isang Kristiyano sa hindi ko nila lahat kasi itong Biblia nagpapatungkol lang to sa mga tao. Targa mo mga Exxon, at lingkod na mo. Daman yung Bible, ballpen para makasunod mo na ako. Salamat no, gamituman mo. Kinay na. Kasi makapulog na, ng oras na. Dalira kay kisiwag pa. Salamat yung misunod mo sa akong hangyo nga masugod tag ilasutso, no? Total, ang mong gitay gihimo sa tagsa-tagsa na ito papanimalay. So, ang gihangyo ninyo nga sunda ang akong wali ron, na may Bible, na may ballpen, na may papel, niya paminawi. I-trilingual na lang nato ng atong stutan ron para magkasinabot ang mga audience nato, ng mga viewers nato. Okay, pinili ko itong topic na to, ngayong umagan to, kapatid, itong isang topic na to dahil sa maraming mga katanungan sa ating mga sarili, pati na rin mga naririnig natin na babasa, napapanood sa YouTube, na kung saan nagbigay kaguluhan sa atin. Iba naman nagbigay takot, iba naman nagbigay pag-aalala, at iba naman nagbibigay ng kalituhan sa kanilang mga sarili. Ang tinutumbok ko po, ang tinutukoy ko ay itong tungkol sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo sa paghahari ng Antichrist at sino ang Antichrist. Ano ang kanyang pamamaraan? Andito na ba ang Antichrist? Nagsisimula na ba ang 666? Meron pa kumakalat dyan, pinapo-forward ng iba. Kung saan may vaccine daw darating, yung iba namang mga Kristiyanos, hindi maintindihan, hindi nakaintindi. Ayaw daw magpabaksin dahil may 666, umpisa na raw. At meron ding mga rumors kung saan sa ibang bansa, meron na raw mga biochip at kung saan nagmamarka na sila ron. Whatever, kailangan meron tayong stand yan sa reality of Christ. Hindi pwedeng nananampalataya na lang tayo according to rumors. Hindi pwedeng ating pananampalataya ay nakatindig sa mga sabi-sabi lang, mga speculation, mga presumption. Kailangan na ako bilang leader ninyo, bilang leader sa reality of Christ, responsibilidad ko po na ihatid sa inyo at ipaalam sa inyo ang tamang pagkakaintindi sa mga bagay na yan, mga kapatid, di ba? According to the guidance of God. Guidance lang po, hindi po to produce ng Bible School, hindi po to pinasapasa ng kung sino, basta nasa Bible lang po, na kung saan nakapagbigay sa atin ng kaliwanagan tungkol dito. Kasi hindi nakabiro, di ba, ang mga nangyayari sa atin ngayon. Marami na. Kung kaya ngayong umagan to, intindihin natin tong second coming, no? Understanding the coming of the real Christ, sa totoong Kristo, and exposing the coming of the Antichrist, the fake Christ, the false Christ. Kailangan alam natin yan, ha? Kasi pre-reach ko to gabi-gabi, eschatology, sobrang haba nga. Pero gusto ko ngayon, pipilitin kong mapag-isa para maintindihan natin. Hindi ko ma-elaborate, basta i-focus natin ngayon to sa ating pag-aaral. Kaya sundan ninyo, may ballpen, papel kayo. Tsaka, tawag rito, basahin nyo na rin sa Bible. Okay, buksan natin sa 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 4. Ikalawang Thessalonica, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 4. Sabi rito, Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you, not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Let me one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things?
And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteousness, deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion, that they would believe the lie. Okay. So, ito pong nakasulat sa Aklat ng Thessalonica, na kung saan ipinaalala sa atin ni Apostol Pablo, tungkol sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo sa verse 1 pa lang, tungkol sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo at sa ating pagsalubong sa Kanya in the air. Ibig sabihin, hindi siya bababa rito sa lupa. We will meet Him in the air. Yun yung intindihin natin. Concerning the coming of the Lord. So wala na pang ibang sinasabi dito, on second coming to. At ang nature sa Kanyang pagbabalik is, tayo ay sasalubong sa Kanya in the air. Hindi po siya bababa sa lupa. Lahat tayo ay salubong. Basahin mo sa verse 1. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus, ano pang coming ating inaantay? Di ba ang second coming? Kasi yung first coming niya, yung nagkatawang tao siya rito eh. So, now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ, and our gathering together to Him, we ask you not to be soon shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. So sabi ni Pablo, tungkol daw sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo at sa ating pagsalubong sa Kanya in the air, ay hindi po yan mangyayari. Huwag tayong magulumihanan, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Yun yung sabi. Na para bang dumating na ang araw na yon, yun po yun. Para bang. Ito yung nangyayari sa atin eh. Dahil sa mga nangyayari ngayon, yung mga signs, tapos may mga preaching pa dyan, mga pastors at ibang mga preachers na kung saan sinesensationalize nila. They are not preaching in truth. Sinesensationalize nila as if that the Lord had come already. At meron isang preacher na Pilipino rito na sinasabing, hindi na babalik ang Panginoon Jesucristo sabagat andito na raw sa bagong katawan niya ang Panginoon Jesucristo. And that is nonsense. Isa po yung malaking kasinungalingan. Si Paul nagbibigay sa atin ng pag-aalala na tungkol sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo at sa ating pagsalubong sa Kanya in the air, hindi po yun mangyayari not unless, sabi ng Biblia, very plain na, very direct. Hindi na kailangan maging scholar ka para maintindihan mo itong text na to. At kayo naman mga pastor nakikinig sa akin yan, particular sa Reality of Christ, kung saan ka manggaling na Bible School, simplihin mo yung pagkakaintindi mo. Huwag kang maging matalino. Simple, direkta ang sinabi ng Biblia. Kaya huwag mo iniligay yung mga tao. Papalabas mo, papa-impress ka, marami kang alam. Ito na nga yung kaalaman eh. Na hindi raw mangyayari yung pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, pati yung rapture, pagsalubong natin sa Kanya, maliban na lang kung lalabas na, i-reveal na ang tinatawag man of sin, the Antichrist, the beast in the Revelation, na kung saan may nagpipigil pa sa Kanya ngayon, at kung ito'y aabot na sa Kanyang panahon, ito daw ay lalabas. Ngunit the working of iniquities ay kumikilos na. Basahin natin na, mga kapatid. Sabi rito, sa verse 3, let no one deceive you by any means. Huwag kayong palinla. Sakit anong paraan, ha? For that day, yung araw ng pagbabalik ng Panginoon sa rapture, for that day will not come. Ano pang interpretation mo rito? Hindi darating, will not come unless the falling away comes first. Merong mangyayaring great apostasy. Meaning, malaking pagkahulog mula sa totoong pananampalataya. Kasi, ang target kasi ni Antichrist sa last days lahat ng mga tao maaari lang, pati mga pinili ay mahulog sa pananampalataya. That is the real issue. Hindi po mahuhulog sa relihiyon, mahuhulog sa pananampalataya, sa totoong pananampalataya. That's why it is very crucial at necessary na sa last days, alam mo kung ano yung totoong pananampalataya.
it matters most. And it really matters most. Knowing the right and true faith. Sabagat ang mangyayari sa last days maraming malaking apostasy. Ang mangyayari, maraming mahuhulog sa totoong pananampalataya. And the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he sees as God in the temple of God. So, hindi mangyayari ang pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, not unless the man of sin will be revealed, who opposed himself above all God, and called himself God. So, ito yung Antichrist. Diyan mo malalaman na itong Antichrist pala may dalawang nature. Anti means against Christ, and second is in place of God. Siya ang papalit sa Diyos. So, kailangan malaman nyo yan, kasi baka akala nyo, the word anti, parating kontra sa Diyos. Hindi. Ang espiritu na kumukontra sa Diyos, tinatawag na Antichrist. At yung espiritu na kung saan papalitan niya ang Diyos, nagpapahayag siya na siya ang Diyos, o katulad ng Diyos, that is also Antichrist. Yun po yun. So, merong second coming dito, at meron ding the coming of the Antichrist, the revelation of Antichrist. So, pag-usapan muna natin para mabuo natin ating pag-aaral, no? Dito tayo sa signs of His coming. Matthew chapter 24. Signs of His coming. So remember hindi kailanman mangyayari ang pagbabalik ng Panginoon not unless Antichrist will be revealed. At merong malaking pagkahulog. Ang tanong, dito na ba si Antikristo? Dapat na ba tayong maalarma? Ano itong mga sinasabing biochips? Ano itong mga sinasabing 666? Ano itong mga sinasabing marka? So yun yung pag-aaralan natin. Now, before tayo dumako sa Antichrist, i-expose natin mga kapatid. Punta muna tayo sa signs of His coming para makumpleto yung ating pag-aaral. Meron sinabi rito sa kasulatan na kung saan buhay pa ang Panginoon sa Kristo kasama ng kanyang mga alagad, nasagot na niya yung mga tanong. Tanong na napaka-importante sa last days. Kasi karaniwan, mga tanong natin ngayon, ano na kaya itong ating gagawin pagkatapos ng lockdown? Saan na kaya tayo magninegosyo? Di ba? Ano kaya mangyayari sa trabaho natin? Paano na yung mga utang natin? Yun yung utak natin, yun yung mga tanong natin. Pero hindi man lang tayo napunta sa isang tanong na kung saan dudugtong sa atin, sa ating kalagayan ngayon at sa eternidad, yung pangkalahatan. Ngayon, ang Panginoon sa Kristo naka-encounter siya ng tanong na kung saan benefited tayo, mapalad tayo sapagkat kanyang sinagot. Ang isang tanong na malalim, isang tanong na kung saan hindi pang sariling katanungan, kundi isang tanong na kung saan nai-involve ang buong mundo. Ano sabi rito sa Matthew 24 verse 3? Diyan muna tayo. Now as he sat on the Mount of Olives, that is Matthew 24 verse 3. Diyan tayo magsimula. Now as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us when will these things be, and what will be the sign of your coming, and the end of the era, and the end of the age. So, sabi ng Biblia, may mga nagtanong sa kanya, sabihin mo sa amin kung ano yung mga signs, senyales ng iyong pagbabalik at kailan matapos ang kapanahunan, the end of the age. Yun yung isang tanong na kung saan lumabas sa mas malalim pa kaysa sa ating mga katanungan, di ba? Pero alam ko dumapo na yan sa ating pag-iisip. Ano ba daw ang mga senyales sa kanyang pagbabalik? At kailan matatapos ang age, ang panahon? So dalawa, senyales sa pagbabalik, ikalawa, kailan matatapos ang kapanahonan? Ano sagot ng Panginoon sa Kristo? Verse 4. And Jesus answered and said to them, Take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Kita nyo? Magbantay ka mo, take heed, mag-ingat kayo, na hindi kayo maliligaw, sabagat marami ang darating, magdadala sa aking pangalan. Hindi ka kontra ng Panginoon sa Kristo. Dinala pa nga yung kanyang pangalan Kaya mag-ingat-ingat kayo. Hindi lahat na nagsasambit sa pangalan ni Kristo, hindi lahat nag-pray sa pangalan ni Kristo. Take this in your mind. Hindi lahat na gumagamit sa pangalan ni Kristo, hindi lahat na gumagamit sa pangalan ni Kristo ay kay Kristo. May nagdadala sa kanyang pangalan, hindi harmful ang paggagamit sa kanyang pangalan, but he is an Antichrist. Bakit?
Sapagkat kanyang pinalitan o kanyang ginawa ang kanyang sarili niya katulad siya ni Christ, saying, I am the Christ. That is the spirit of Antichrist. Alam mo mga kapatid, kaya tayo naliligaw eh. Kasi inaantay pa natin yung Antichrist na darating, di ba? Yung persona ng Antichrist. Kasi mamaya lang tayo tumako niyan. So isa yan. Bago dumating ang Panginoon sa Kristo, maraming bula ang Kristo ang lalabas. Hindi Kristo sa Biblia. Ang Kristo sa Biblia, salita na Diyos na nagpakatao. Siya ang anak ng Diyos, hindi siya ama. Siya ang anak na pinadala ng ama. Kung makikita mo ngayon mga kapatid, there are groups and even denomination preachers who preach the false Christ, the strange Christ, which is not the Christ of the Bible. Ano yung preach nila? Na si Kristo ay tao lang, na si Kristo ay sharing ama, na si Kristo daw ay isang propeta lang. But the true Christ in the Bible that will come again is God who became man. He is the Son of God, not the Father. Very serious po yan, na kailangan nasa tama kang pananampalataya. Your right Christology will lead you to salvation. If your Christology, your study about Christ, your understanding about Christ is wrong, you will lead to false notion about salvation, di ba? Yun po yun. So, beware. Yun yung unang senyales. And then, formation. So, ang unang attitude is take heed, ha? Mag-ingat. Mana kayo, ayaw mo pag dinanghag sa inyong pagtuo mga Kristiyanos, bantayan na inyong pagtuo. You must keep the faith, defend your faith, fight your faith. Mga Kristiyanos ngayon sa Bisaya pa, dinanghag-danghag. Tagalog ng danghag, tatanga-tanga sa kanila pananampalataya. Hindi mura yan, ha? Description yan, adjective yan. Sa isang tao na kung saan, hindi niya alam kung saan siya papunta. Kahit nandyan na sa harapan yung kaaway, kahit pinipreach na siya ng sanlibutan, aanga-anga pa rin. Maraming Kristiyanos na ganyan. Pumapasok sa church kasi ginagawa salvation yung present niya doon sa church. Ginagawa niya salvation yung pagiging member niya doon sa church. And without knowing, yung kanyang pananampalataya ay hindi pala nakatindig sa totoong pananampalataya, di ba? Wala nga kaalam-alam eh. Yun yung nangyayari. Kaya sabi ng Biblia, take heed, mag-ingat kayo, ito yung right na attitude on these last days before the coming of God. Kailangan maingat ka sa pananampalataya mo, huwag kang pasok ng pasok. Di ba? Pag-aralan mo yung Biblia, tumuto ka sa mga salita ng Diyos, yung sinasabi ko, reality of Christ. Yun yung passion ko. Kaya sana maramdaman yung nasa loob ko. Ayokong kayo ay tumayo. Sasabihin yung Kristiyanos kayo, pero wala kayong kaalam-alam sa mga salita ng Diyos. Etong generation na sunod sa atin, they are wordless generation. Bakit? Gadget, andyan. Pero yung mga salita ng Diyos, wala. Di ba? Yung mga view ng sanlibutan, andun din sa mga generation natin. Pero yung view ng Biblia, hindi nila alam. And what kind of generation is that? Anong klaseng generation yan nakasunod sa atin? So take heed. Ingat tayo sa ating pananampalataya. And then, for nation will rise against nation, and the kingdom against kingdom. Verse 4 of verse 6. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. And you will hear rumor of wars. Rumor, hulong ngayong ba? Sabi-sabi na may gera, di ba? Tulad ngayon, galit ang Amerika, nag-withdraw na nga sa WHO, World Health Organization. Tapos galit din ang China sa ginagawa nila sa Hong Kong. Kailangan updated ka eh. Tayo mga Kristiyanos kung ano nangyayari. Alam mo, pag ako nagbasa ng ganyan, na may gera na ito na, naglipara na yung mga missiles, dumadaan na sa bansang Pilipinas, sa mga missiles na kung ano-anong mga bansa. Ano mo ang dapat na attitude ng isang Kristiyano sa? Hindi ko nila lahat kasi itong Biblia, nagpapatungkol lang to sa mga taong mananampalataya. Ano ang dapat attitude natin? Sabi ng Biblia, do not be troubled. Pagbantay mo, ayaw ka mo kahadlok. Yun yung dapat attitude. Anong ginagawa ngayon ng mga preachers iba? Sa last days. Tinatakot eh. Kung totoo ka mananampalataya, bakit ka matatakot ng gera? Kung yun talaga ang kalooban, it is one of the sign, and it is really one of the sign ng pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. And so be it. As long lang nakahanda ka. Hindi yan sinabi ng Panginoon sa Kristo para matakot ka, kasi mismo siya nagsasabi, huwag kayong matakot, sabagkat kailangan mangyari ito lahat, ngunit hindi pa itong katapusan. Intindihan nyo? For this thing must come to pass, but it is not the end.
Yun yung ilagay natin sa ating pag-iisip. Take heed, mag-ingat sa pananampalataya. Second is, do not be troubled. Kasi mangyayari talaga yan eh. Expected na yan, kaya sinasabi ko sa inyo, expect for the worst and prepare for the best. Anong pinaka-best sa iyo sa worst na darating? Kung may gera, hindi handa-handa ka na. Anong pinaka-best sa iyo sa pamilya mo? Ala naman titira ka dyan sa syudad. Eh di mamundo ka, magtanim ka, di ba? Yun yung prophecy na ibinigay ng Diyos, expect for the worst and prepare for the best. May worst na darating. Anong pinaka-best? Sa mata ng Diyos, sa ating sarili, sa ating pamilya, yun yung gagawin natin. Hindi kita tinatakot. Ang sabi ko lang, maghanda ka. The theology of preparation. Hindi pa nanakot yung sabihin sa iyo, huwag ka matakot. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo, do not be troubled. So second sign of His coming is, you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Kita niyo na? So kung meron mga magpipreach yan, ito na katapusan ng mundo, yun yung mga false preacher. Ito katapusan na, Third World War na katapusan ng mundo, yung napapanood nyo sa YouTube. Minsan naliligaw kayo dyan, yung emotion nyo, ginagawa nyo yung documentation, ginagawa nyo ng, ano tawag dyan, foundation niyo, akala nyo totoo lahat. Kailangan babasa sa Biblia. Plain and simple. Kahit hindi ka graduate ng Bible School, maintindihan mo yan. Kahit hindi ka pastor, kahit wala ka pang lisensya, basahin mo sinabi ng Panginoon sa Kristo. Very simple lang ang kanyang sinabi. Do not be troubled kung may gera. Kahit ano pang narinig ninyo. Sapagkat ito'y kailangan mangyari, so sino kang pipigil yan? Kailangan ito mangyari, ngunit tandaan mo, hindi pa ito ang katapusan. Okay, verse 7. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Ayun po yun. Hindi pa po katapusan ng mundo yan. Signs of this coming lang. Kasi sabi nga ni Paul, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong matakot. Nag-coincide sila sa pagtiteach, katulad ng Panginoon sa Panginoon sa Kristo. Dahil yung darating na pagbabalik ng Panginoon at tawag dyan, pag salubong natin sa Kanya and to meet Him in the air, ay hindi po yung mangyayari. Kaya huwag kayong be not be troubled. Naku, kahit pa mula sa amin, nagsabi na ang araw ng Diyos ay hindi dito na. So sabi ng Biblia, for nation will rise against nation, and verse, saan na ba tayo? Verse 8? Verse 6, no? And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Verse 7, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, tagutom. Darating po yan. Tagutom. So expect for the worst, but prepare for that worst. Famines. Prepare for the best for that worst. Kaya magtanim na kayo. Hindi sinabi ng Panginoon Diyos, mga kapatid dyan, para manakot. Sinabi niya, prepare. Expect for the worst and prepare for the best. Yun po yun. So sabi rito, famines, pestilences, viruses, pestilences, salot. Ito yung nangyari sa atin. This is a pestilence. SARS, COVID-19, these are pestilences. And expect more. Sabi ng Biblia, expect more. Marami pang darating, mga kapatid. Hindi ito ang katapusan. Although we are praying to end, but hindi mo na kasi mapipigilan yan eh. Dahil sa kasalanan ng tao, dahil sa paglayo ng tao sa kanyang Diyos, dahil sa ang tao ay nag-a-act as a godlike humanism, na tinitingnan niya by His power, by His strength, by His intelligence, kanyang i-control ang ikot nitong planetang to. And that time, darating itong mga bagay na to para makilala ng tao na hindi sa Diyos rito sa sanlibutan. Hindi siya may-ari ng sanlibutan, kundi may Diyos na nakaupo sa trono na kung saan siyang may-ari sa lahat at siyang kumukontrol. Yun po yun. So, pestilences, ito. So, prepare for the best, for that worst. Ano gagawin mo? Pinaka-best sa'yo for that worst. Ito nga new norms, ito na yung pinaka-best natin eh. Di ba? Limited na yung movement natin. Ito namang iba, na-expect nila, ito na yung Antichrist. Kinokontrol na tayo. Di ba? Mabuti pa yung Facebook eh. Kasi itong mga pastors, yung iba ng mga Christian, nung sinarado yung simbahan ng gobyerno to sa mass gathering, ipinagbabawal ng mass gathering, ito ng mga Christian, yung sabot nila,
Ang intindi nila, ito na yung Antikristo, ba't pipigilan tayo sa pagtitipon, sa pagsamba? Hindi mangyari yan, sundin natin ang Diyos. Buti pa yung FB, nabasa ko. Akala daw ng demonyo nakaisa sa atin dahil sinarado yung mga simbahan. Hindi niya alam tayo nakaisa sa kanya. Dahil ngayon maraming pamamahay naging open, naging church na kung saan pwede tayo magsamba kasama ang ating pamilya. Buti pa yung FB. Kasi sinesensationalize natin eh. Tulad ngayon, darating ng MGCQ. Halimbawa, ang gobyerno natin, doon sa lokal ninyo, LGUs, sasabihin, pwede na magsamba, edi magsamba ka. Sundin mo lang yung protocol. Is that the Antichrist? Sinesensationalize kasi na itong mga preacher na to eh. Walang liwanag, walang guidance. Bakit tinitira ko yung mga preacher? Hindi tinitira para to shame them. Kasi alam ko darating eh, maraming spiritual deception. It is a deception to be overzealous. Overzealousness na walang wisdom, sobra kang kadasig, way kaalam. That is not spirituality. Sobra kang kaalam, way kadasig, it is not balance. Di ba? So kailangan, the zealousness and the wisdom, kailangan ngayon. It needs wisdom on these last days. Pag isang mananampalataya, walang wisdom, gagawin niya, tatanga-tanga, reckless lang sa kanyang faith. Mga kapatid, maliligaw talaga siya. So sabi rito, pestilences and earthquakes in various places. So kailangan mangyari yan, pero hindi pa ang katapusan. And then they will deliver you, verse 9, verse by verse. Pag-aaral natin. Kaya hinili ko nga sa inyo, ibigyan nyo akong tamang panahon. Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Dahil sa pangalan ng Panginoon Kristo, dahil sa ating pagkakilala sa ating sarili, pagpapakilala sa ating sariling Kristiyanos tayo, ito yung magiging future natin. Yung natatakot itong future ninyo, hindi kayo mga anak sa Diyos, aatras kayo. Pero ano sabi ng Biblia? Doon sa kanya mga alagad, and they will deliver you and imprison you and to tribulation and kill you for my name's sake. For my name's sake. Ito po yung mangyayari sa mga Kristiyanos. So nakita mo ang pagtuturan ng Panginoon sa Kristo, hindi siya nagbibigay ng false peace, hindi siya nagbibigay ng false hope. Kailangan intindihan mo na yan. Darating ang time na ikay dadaan for His name's sake bilang Kristiyanos. Kasi sobra naman ang kapalit yan eh. Buhay ng walang hanggan. We will become a testimony here on earth of our faith. Kaya dadaan tayo sa pagsubok, dadaan tayo sa tribulation, mga kapatid. Ito, signs of His coming pa, hindi pa siya darating rito. Dadaan tayo, great tribulation, we will be killed for His name's sake. Swerte ka. It is your prophet. If you die now, di ba? Ginansya mo, it is a gain for you, no? Philippians 1:21, hindi ka aabot nito, mag-aantay ka na lang kung saan. So, ang issue is, halimbawa, isa ka sa papasok rito. Papasok eh. Kasi maraming mga teaching ngayon, sabihin nila, bakit pababayaan ng Diyos na tayo dadaan yan? Di ba mga pinili tayo, mga hinirang tayo? Di ba pag-ibig ang Diyos? Ibig bang sabihin, ipapatay tayo niyan? No. Mali ka na pagkakaintindi sa kanyang sovereignty. We are here to testify na kahit itong si Satanas, kahit itong si Antikristo, kahit anong bagay nito sa libutan, hindi ito makakapawala sa ating pananampalataya sa Diyos. Sapagkat yun yung una na kasalanan ng Espiritu na kung saan naghari sa sanlibutan. God was betrayed by Adam and Eve. Judas was betrayed Jesus Christ. And therefore, itong kanyang mga hinirang magiging testimony throughout the earth na kahit mamamatay ang kanilang katawan, makoconquer ng demonyo, makoconquer ng mga unbeliever, but they cannot conquer the soul. So be ready. Expect for that words. Ang sabi ng Biblia sa mga panahon na yan, kung sino man ang siyang magde-deny sa kanyang pangalan, doon sa harap ng tao, kanya rin i-deny doon sa taas. So kung natatakot ka na ngayon, dahil mamamatay ka pala, edi umatras ka na sa pananampalataya. Pero sabihin ko sa iyo, mas maigi pa, for to me to live is Christ and to die is gain for His name's sake. Sapagkat ang kaya ng kunin ni Satanas ay ating katawan, ngunit ang ating kaluluwa nasa kamay ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon Kristo, do not be afraid to those who kill your body but cannot kill your soul, but be afraid to the one who can kill your body and soul on the lake of fire. Yun po yun.
mga kapatid. So, isa yun sa mga signs, no? And the many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Marami. Noong mga panahon na yun, traidora na eh. Kasi isang malaking kapighatian po yun eh. Oh, verse 11, sabi rito, then many false prophets will rise up and deceive many. Kanina, false Christ. Ito na naman yung mga false prophets. Will rise up. Ano to mga false prophets? Kailan mo matatawag na false prophets? Matatawag mo lang na false prophet kung ang kanyang propesya ay hindi natutupad. Ikalawa, ang spirit sa prophet. Basahin mo. False prophet as a person, kung namumuhay ba siya naaayon sa pamumuhay ng Panginoon Diyos. Ikalawa, spirit of that prophet. What is the spirit of the prophet? Makikilala mo naman eh. Kung ano ang espiritu ng Diyos? Ano sinabi ng Diyos? God has not given us the spirit of fear, but of sound mind. O di ba? God has not given us the spirit of fear, but of sound mind. Hindi magulo ang pag-iisip. Hindi nagbibigay ng Diyos ang espiritu ng takot. Kayo sinesensationalize niya eh. Ang dami kayo nagpo-propesya. Makita ko lang kayo sa messenger, sa group chat na ito. Pinagpo-forward ninyo. Madidisip kayo yan eh. Mas pinaniniwalaan nyo pa. Ako basang-basa ko ang spirit ng tao. Ay, isang negro nga. Nag-prophesy na yan daw ang sabi sa Iligan ng Cagayan by September or November nung nakarang taon. Ilulubog daw yan, babahain, marami daw mamamatay. Oh, marami natakot daw forward. Meron pang mga caption, tumitindig ang balibo ko rito. Ang mga Christian na to eh. Ayokong ganyan kayo ha. Sa mga nililid ko, ayokong ganyan yung attitude nyo. Ang dali nyo maratol, ang dali nyo matakot. Makikilala mo na yung espiritu ng bulaang propeta eh. Pag siya nananakot, na pinadala si Jonah sa Nineveh, hindi niya tinatakot. Sinasabi niya ang judgment, pero pinaparepent niya. Ang impact is repentance. Tayo mahilig tayo sa YouTube, mahilig tayo mga sensationalize. Ito na, mas natatakot pa tayo kang Antikristo kaysa sa Kristo. Hindi ba? Okay. Alam mo sa last days, wala po, why lunak ang espiritu sa hadlok na to? Dahil alam natin na last days na, this is now the time. Time to enter the kingdom of God. Time to be with God. Sa kaloob-looban natin yun yung totoong Kristiyano, hindi takot. Sa pagtatapos ng araw, sa pagtatapos ng kapanahunan. He and she is not condemned. He is in compose of himself through his faith. Ba't tayo matatakot sa last days? Bakit tayo matatakot sa mga pangyayari ito? Eh, alam naman natin na ito na yung daan. The end is near. Para papasok na tayo sa sinasabi ng Panginoon Diyos, ng Panginoon Kristo, na kung asan siya, doon tayo sa buhay na walang hanggan na kasama ng Diyos. Ano titira natin dito sa lupa? Di ba? So, ano sinabi ng Biblia? But he who endures to the end shall be saved. Okay. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Yun po yun. Yung isang senyales na kung saan matatapos ang kapanahonan, there will be a great evangelization of the gospel of the kingdom. Pag sinabi mong gospel of the kingdom, hindi po gospel of blessings. Na puro na lang gospel of prosperity. Hindi ako against yan, pero yun yung pinopokus karon. Ngayon, gospel of the kingdom, meaning gospel, isang magandang balita sa paghahari ng Diyos na hindi pwede na ang Diyos hindi maghari now. Kasi sa ibang grupo, si Christ is the coming king pa. Pero ang nasa kaharian ng Diyos, He is now our king. Siya naghahari sa ating emosyon, kung kaya hindi tayo mag-iisip na kung ano based on our emotion. Siya naghahari sa ating isipan, kung kaya hindi tayo tumutuloy kung ano man nasa isip natin. Siya naghahari sa ating pamilya, siya naghahari sa ating ekonomiya, siya naghahari sa ating bulsa, siya naghahari sa ating trabaho, siya naghahari sa ating mga plano. Ayan ang mga preaching natin gustong-gusto ngayon. Preaching to ease our emotion. Hindi naman tayo fanatic na puro lang ganon. Ang ibig ko sabihin, the whole gospel of the kingdom, yun. Pag nakarinig na kayo ng ganyan ng mga preaching, evangelization worldwide, then the end will come. Ako na magsasabi, ikukot kung sinabi ng Panginoon sa Kristo. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness to the nations,
and then the end will come. Yun po yun. Yung mga gospel nagsilabasan yan, gospel of prosperity, kung paano kaya yaman, gospel sa business, di ba? Yung mga aklat, ginagamit ang mga ng mga salita ng Diyos, okay lang naman yun eh. Pero the whole gospel sana. Tuturuan mong tao kung paano maghanap ng kwarta, tapos pag nakahanap ka ng pera, yumaman na, hindi na maharian ng Diyos, hindi na makapagbigay sa kalooban ng Panginoon, na hindi yumabang na, lumaki ng ulo. Asan yung gospel dyan? Ang gospel of the kingdom, you are prosperous or not, whether you are in a poor situation, still the Lord reigns. The Lord still your king. Yun yung gospel. Huwag ka mamuhay sarili mo. Pumailalim ka pa rin sa kaharian ng Panginoon Jesucristo, sa kanyang kapangyarihan. Okay. Ngayon, dito tayo sa verse 21. Diretso na lang natin para madali tayo. For then there will be, before the Christ coming, science pa lang po ito, hindi pa ito pagbabalik. Kasi sabi nga ni Pablo, walang mangyayaring rapture. Simple as that. Huwag ka nang gumawa ng mga theory-theory pa dyan. Walang mangyayaring rapture at walang pagbabalik, coming of Christ, not unless, ito yung mangyayari muna, sabi dito. For then there will be great tribulations, such as has not been since the beginning of the world, until this time, nor ever shall be. Sapagkat bago dumating ang Panginoon Jesucristo, there will be a great tribulation, kasakitan na mangyayari. Dito na po papasok si Antichrist. There will be a great tribulation, kasakitan niya dako, na ever since, from the beginning of the world, hindi pa po nangyayari at hindi na mangyayari pa. Intindihin mo yan. Merong isang malaking kasakitan, Tagalog ba? Merong isang malaking tribulation, kasakitan sa Bisaya, kung sa hindi pa nangyari, mula pa sa sanlibutan, nangyari ang sanlibutan, at hindi na mangyayari pa. Verse 21. For them, sabi rito, there will be great tribulations, such as has not been since the beginning of the world, matinding kapighatian, until this time, no, not ever shall be. Merong mangyayaring matinding kapighatian na mulat sa pole, hindi pa nangyari mula nang nagawa ang sanlibutan. Intindihin mo yan, mga kapatid. At kailanman na hindi na mangyayari pa. Hindi na po. Wala pa po ang Panginoon Jesucristo rito. At dito papasok si Antichrist. Ano masasabi rito? And unless, verse 22, and unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Then, if anyone says to you, look, here is the Christ, or there, do not believe it. For false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Ano yung pinaka-instrument sa last days? Religious. Religious, hindi po civil government. False prophets and false Christ. Kasi yun yung pinakapakay war of faith. War of belief sa mangyayari sa ending. Hindi po war of missiles lang. For us Christians, it is more serious yung spiritual warfare, the war of our faith between the false faith. Kaya ang instrument sa last days ni Satanas are the false Christ and the false prophets. Hindi ba? False Christ meaning hindi Kristo sa Biblia. Ang Kristo sa Biblia, sinasabi ko sa inyo, Diyos na nagpakatao. Tinatawag bigatan Son of God. May Ama. Kung naniniwala ka na si Kristo siya ring Ama, tapos ginagawa mo siyang Ama, tapos ikaw na ang anak, na ang totoo niya sa Biblia, may Ama siya, ang bigatin Son of God, tapos ngayon gagawin mo siyang Ama, sapagat ikaw ng anak, nagkaloko-loko ng pananampalataya natin, di ba? Hindi na discern ng mga Christian yan eh. Pero sa mga elect, sa mga pinili, mababasa mo ang signs of times, mga senyales ng kapanahonan. Madidiscern mo ang signs of times eh. So yun yung nangyari. Verse 25. Diretso kasi sambingan na. Dito tayo sa verse 29 para madali tayo, hindi tayo magtagal. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light,
the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. On the clouds of heaven, di pa siya akapak. Tama yung sinasabi ng 2 Thessalonians, pati sa 1 Thessalonians 4, sa first resurrection, mamaya basahin natin, na kung mabubuhay na yung mga namatay ni Kristo, sila una, tayong kung halimbawa buhay tayo, naabutan niya, na wink of an eye, hindi tayo una sa kanilang binuhay yung mga namatay na buhay. And then we will meet in the Lord in the air. Hindi siya tatapak rito. Sasabihin pa lang in the air kung andi dito sa libutan. And that is His coming. Yun yung malapit sa katotohanan, mga kapatid. So ano sasabihin ng Biblia? Immediately after the tribulation, wala pa po ang Panginoon Kristo. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Nasa taas. And He will send His angels with the great sounds of trumpets, and they will gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. So hipuson niya, ililigpit niya lahat na kanyang mga hiniram, mga pinili. So very special ang mga tao na pinili ng Diyos, kaya ingatan mo yung pagkapinili mo. Kung totoong hiniram ka ng Panginoon, mula pa sa pools, before the foundation of the world, Ephesians chapter 1 verse 4. Kasi yun yung purpose niya, yung elect eh. The second coming of Christ is for the elect. That is the purpose of His second coming. For us, kasi tayong prinamisan niya. John 14:1. Let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. In my Father's house there are many mansions. If it were not so, I go to prepare a place for you, and I will come again to have you unto myself, upang kung asan ako, andun kayo. Kaya ang sinabihan niya doon bago siya umakyat, nung matapos siya na-resurrect, sabi niya, I shall return, I will come again. Yung mga alagad niya. So the purpose of His coming is not to judge the world, but to get His elect. Pero bago po mangyari yan, sinasabi ko sa inyo, bago niya kukunin lahat from the four corners of the world, utusan niya kanya mga anghel, from heaven, from one end of heaven to the other end. Ililigpit niya, kukunin niya ang kanya mga hinirang, mga elect. Bago yan mangyari, bago yan mangyari, sabi ni Pablo, lalabas muna sa Antichrist. Okay, expose natin. Yan sinabi ko na sa inyo. Ang signs of His coming. At kailan mangyayari yan? Balik tayo sa 2 Thessalonians chapter 2. Kailan to mangyayari? Yung pagkuha niya sa atin yung rapture. Kailan mangyayari? 2 Thessalonians chapter 2. I-expose ko na sa inyo. Verse by verse. Hindi natin kukuha pag-quote pa kung sinong paka-scholar pa tayo. Pasalitain na lang natin yung Biblia. Pupunta ka pa ng iba, yan dyan na. Kasi yung ibang mga prophecy, mga doctor of divinity, pinagdugtong-dugtong nila hanggang naging complicated. Tapos may impress ka naman, daming alam nito. Pero andyan na yung sinasabi ng Biblia, sisimplihin mo lang baga intindi. Hindi na kailangan pupunta ka pa sa Bible school para maintindihan mo. 2 Thessalonians, very plain and simple. Pero makakaintindi lang nito, yung mga taong may hipo na Espiritu Santo, may truth. Spirit of truth. So, ito 2 Thessalonians chapter 2. Balik tayo. Expose na natin. So, tapos na ako sa signs of His coming. At ano mangyayari doon? Bago siya babalik, kukunin niya kanyang elect. Lahat kukunin niya. Ang nature of His coming is a clouds lang. Di ba? Hindi siya apak sa lupa. We'll meet Him in the air, in the clouds. Pero bago mangyari yan, ano muna mangyayari? Ito yung papasok sa Great Tribulation, ang paglabas na ni Antichrist. Makinig. So, i-expose ko to verse by verse, sa Antichrist. 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 13. Sabi rito, therefore, I exhort. Ito ba yun? No. Excuse me, inums ako.
2 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 13. Makinig kayo, lalo na kay mga Krisyanos. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you, yun po yun, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering unto Him. Hindi ba? Hindi sinabing with Him, unto Him. So, not to be soon shaken. Huwag tayong malito o magulumihanan or be in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, kahit dyaryo pa, salita pa, binandilyo pa, or espiritu pa, as if from us, as though the day of Christ had come. So huwag kayong magulumihanan, huwag kayong maniwala na bumalik na ang Panginoon sa Kristo, babalik na, at rapture na, sapagkat kahit daw sa mga dyaryo, sa letter, kung ano man, sapagkat, sabi ng Biblia, verse 3, let no one deceive you by any means. So huwag kayong padaya sa kahit anong paraan. Huwag kayong padaya. Take note of that warning. Huwag kayong padaya. Kaya tayo mga shepherd, kayo mga shepherd, kung totoong may pagmamahal kayo sa kawan, alam nyo mga nangyayari. Hindi lang tayo enjoy na ginugrupo lang natin sila. Hindi tayo na-enjoy na numbers lang. Huwag mong i-measure yung ministry mo sa yung success ng ministry mo dahil marami kang membro. Tanungin mo sarili mo kung matatag ba yan. Naintindihan niya ba yan? Naipatatag mo ba sa pananampalataya? But to God be the glory, ganito ang passion ko eh. Gusto kong maintindihan nyo. Kaya ganito ang gusto kong ipakita sa inyo. Gusto ko maintindihan nyo talaga. So, let no one deceive you by any means. For that day will not come. Anong day? That day will not come. Yung coming of the Lord. Tsaka yung pagsalubong natin sa Kanya. For that day, ano pang klase, sabi ko nga ano pang klaseng Bible school ang kailangan ituro sa iyo? Andyan na, di ba? For that day will not come. Alam mo, maintindihan mo lang to kung totoong hinirang ka, open ang mind mo. Pero kung hindi ka hinipon ng Espiritu Santo, parati kang magko-question kasi namomotivate sa iyo kayabangan. Sabi nga sa Proverbs siya nga nagapalain siya ang kagalingon, nagalali sa tanang kaalam. Tulad ng ibang grupo dyan, iba palabas niya, parang naiiba sila. Kaya dinidebate niya lahat ng ano pakay? Kayabangan! Ipapakalabas siya, meron siyang alam. Kini-question lahat eh. Hindi dito na nga sinabi dyan, let no one deceive you by any means, for that day, hindi ko kayo nililigaw wala, hindi ako gumamit ng kung anong mga komentary. For that day will not come unless the falling away comes first. So merong apostasy. And then the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sees as God in the temple of God, showing himself that he is God. Ito po. So to study exposing the Antichrist, one, intindihin natin sa verse 3 na ito'y isang tao, single man, hindi po spirit, one man. Yun po yun At siya may pangalan. Tao po yan, hindi po yung espiritu, hindi po yung may sungay. Man of sin. The son of perdition. Tinatawag siyang man of sin, tao sa sala o anak sa pagkalaglag. Son of perdition. So remember that the Antichrist is a man. Ang ando doon sa kanyang pagkatao, puro kasalanan, walang righteousness. At tinatawag siya son of perdition. Kailan po ito lalabas? Doon sa tribulation, before the coming of Christ, lalabas muna ito. Yun nga sabi ni Pablo Kaya expect for the worst. Kayong mga rapturist, sa isip nyo, sabihin nyo na hindi minahal tayo ng Panginoon Diyos. Ipoprove ko sa inyo na mayroong mga taong dito manggap sa marka na kahit patayin pa. Ano yun? Kung sasabihin mo yung mga banal lang ang aakyat sa taas tapos yung maiwan nito masama, siya ang harap na Antichrist, doon na lalabas ang unfairness. Sabi nga sa Matthew 24, lahat ng elect from one end to heaven, four corners of the wind, after the tribulation, sa kasakitan, kanyang ililigpit. Gihipos niya. So yung mga rapturist na ba't kayo matatakot humarap ng Antikristo? Yun yung sinasabi.
walang rapture mangyayari, walang pagbabalik na mangyayari, hindi ko kayo nililigaw, ha? Si Pablo, tanongin nyo, bakit na sinabi yan? So plain, so simple, hindi na kailangan maging Doctor of Divinity ka para maintindihan mo. Idudugtong mo pa yung Daniel. Ano pang debate dyan, di ba? Sabi ng Biblia, verse 2, not to be shaken in mind or troubled, neither by spirit or by word, by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. Okay. So, ang una natin intindihan sa Antichrist na darating, isang tao lang po yan. Tinatawag man of sin, the son of perdition. Second, yung kanyang nature, ito po yung sinasabi. Yung kanyang pag-Antichrist, ito po. Who opposes? The word opposes, who against? Who opposes? Who opposes and exalt himself above all that is called God. So, lahat na tinatawag ditong Diyos, nag-uupo siya, he is anti. Anti-against. Pero sinasabi siya, ang meaning sa anti, hindi po yan eh. Kasi hindi natin nakikita yung pinaka-substance sa word na antichrist eh. And the word na anti, kahit sa dictionary, is against, opposes. So, isa yan. Pero tingnan mo, isang spirit na very deceptive, na sabihin mo, hindi to antichrist. Ano yung spirit na yun? On that verse lang, maintindihan mo na. Muna, who opposes and exalt himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he sit as God in the temple of God, showing himself that he is God. Yung sinasabing temple of God dyan, dalawa ang meaning according to others. Ito rin yung temple of Jerusalem. Pero ang temple of God, ito yung church niya sa mga tao. Magpapakilala siyang siya ang Diyos. And claiming himself as God. So dalawa po. Ang kilos nitong son of perdition, the man of lawlessness, the Antichrist, which is beast na. Mapintas na naman na pag abot sa Revelation ang tawag sa kanya. Ito pong taong to ay mag-o-oppose against, pero meron siyang kilos na kung saan Antichrist pa rin because he will put himself in place of God. Papalitan niya ang Diyos at magpapakilala siya sa Diyos. Hindi ba? Yun po yun. Yun yung para maintindihan niyo. So anything, sino man, wala pa po Antichrist ngayon eh. Bakit kasi namin wala pa yung tribulation eh. Pero mamaya maintindihan nyo, tapusin nyo muna to. Okay, sa verse 5, basahin natin. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? Sabi ni Pablo, hindi nyo ba naalala? Nung sa panahon ni Pablo, nung kasama nyo pa ako, sinabihan ko na kayo tungkol sa mga bagay na to. Yung sabi, and now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. At alam nyo, sa panahon ni Pablo, yung kanyang mga alagad, may nalalaman sila kung bakit hindi pa nailalabas ang Antichrist, ang man of sin, son of perdition. Kasi sa Bisaya pa nagpugong. Ano sa Tagalog? May pumipigil pa sa kanya. There is a power that restrain him. Sabi ng Biblia, and now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. Meron siyang sariling panahon. Pero sa panahon ni Pablo, may pumipigil pa. Kung titingnan mo ang mga signs of times, wala pa, hindi pa kumpleto eh. Makikita mo, ito yung kagandahan ng Biblia. Biblia pinagsasalita ko, hindi ito theological na in-scholar. Biblia lang, ano pang ididebate mo dyan? Sabi rito, and now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. So sa panahon ni Pablo, meron pang nagpipigil sa kanya. Ano yung mga nagpipigil na yun? Sabi nila, Holy Spirit. Sabi nila, ang truth. Habang daw sinasabi pa ang katotohanan, ang spirit of lie, the man of sin, habang pinipreach pang righteousness, hindi pa raw yan, tawag dyan, hindi pa raw daw ilalabas. Pipigilan pa yan. Pero sa akin, para shortcut na lang, Diyos ang nagpipigil, di ba? Sino man naman makapapigil ang Antichrist? Hindi, ang Diyos alone, di ba? And now you know what is restraining, that he may be revealed in his own time. Verse 7, ito po. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Oh. Sapagkat ang mysteryo,
mystery of lawlessness or iniquity is working. So wala, hanggang sa ang Antichrist i-reveal. Meaning, wala pa ang Antichrist, pero yung mystery of iniquity, of lawlessness, ay kumikilos na. Ano yung tinatawag mystery of iniquities, mga kapatid? Ito yung dapat natin intindihin. One, si Antichrist isang one man. Hindi po espiritu, hindi po siya yung parang demonyo sa tingin natin may sungay. Hindi po ganon. Isang tao, tinatawag son of perdition and man of sin. Second, may nagpipigil pa sa kanya upang hindi pa siya malabas dahil lalabas siya sa kanyang panahon. Ngunit, kahit hindi pa siya ini-reveal, meron ng workers of iniquity rito. Meron ng kumikilos. The iniquities is working. Before the revealing of the personal man of Antichrist, there are Antichrist. Many are Antichrist now who are working. Basahin po natin yung mystery of iniquities. Bakit tinawag itong mystery? Sipin mo sabi ni Paul, alam nyo, mga alagad ko, sinabihan ko na kayo nung kasama ako. Pero bakit niya sinabing mystery? Naging mystery ito doon sa iba na walang kaalam-alam sa truth. Bakit naging mystery ito? Itong katotohanan na sabihin ko sa inyo, sapagkat ang kinalang inaantay na Antichrist, yung persona lang, hindi nila alam, napapasukan nila ngayon itong mystery of iniquities. Itong mga Antichrist ngayon, napapasukan nila, parang harmless lang sa kanila, hindi hindi nakakasakit, hindi nakakasira sa tingin nila. Pero ito na pala yung mga Antichrist. Remember, the workers of iniquities, before the coming of the Antichrist, which is a person, andi dito na ang dami ng mga Antikristo. Basahin po natin sa 1 John, unang 1:2-18. Ito yung dapat natin intindihin na unang Juan, Kapitulo 2, mahulog ito. Unang Juan, Kapitulo 2, 18. So sabi doon sa Thessalonians, the mystery of iniquity is at working. Hindi pa nire-reveal sa Antikristo, pero yung iniquities, yung workers of iniquities, kumikilos na. Kaya sa 1 John 2:18, ito sabi ni Juan, ito yung dapat natin intindihin. Sabi rito, little children, it is the last hour. And as you have heard that the Antichrist, capital A, one person, you have heard that the Antichrist is coming. Hindi po sinabing has come, is coming. That the Antichrist is coming. Even now, sa panahon pa ni Pablo, many Antichrist, plural S sa dulo. Small letter A, Antichrist have come, by which we know that it is the last hour. Nakita nyo? Wala nang theological na study dyan yung verse na sinasabi. So sabi ni Juan, basahin natin, 2:18, little children, natawag na yung parishioner niya, natawag niya yung mga tao na little children, kasi siya nga ang naging ama eh. Sabi niya, little children, it is the last hour. And as you have heard, nadinig nyo na that the Antichrist is coming, na si Antikristo, the person, the one, the son of man, at the son of perdition, the man of sin, ay darating. Even now, kahit ngayon, sa panahon pa niya, many Antichrist have come, by which we know that it is the last hour. By which we know it is the last hour. So kahit pa sa panahon ni Juan, the last apostle who is living, kasi patay na yung mga nauna, na-persecute na, si Peter, pinugutan ng ulo, sinunog ba, sa ibang mga apostles. Si Juan, na survivor, the last apostle of the 12 apostles, na buhay pa, nagsabi doon sa kanya mga tao, this is now the last hour. As you have heard, narinig nyo na si Antikristo, capital A, the person, sabi ni Pablo i-reveal, may pumipigil lang. Ngunit yung workers of iniquity niya, yung lawlessness ay nagwo-work out na, ramdam ni Juan yun sa kanyang panahon. Hindi pa si Paul nagsabi, si Juan, pati si Juan, mga kapatid, nakaramdam na. Kaya sabi niya, even now,
Kung meron kay Juan, kahit ngayon, dito ang dami ng Antikristo ngayon, pero wala pa yung Antikristo na persona na tinatawag man of sin or son of perdition. Even now, ay Antichrist. So, nagbigay siya ng isang hint, no? Verse 19, ng mga Antikristo. Sabi niya, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they were out that they may manifest that none of them were of us. So sa panahon ni Juan, meron siyang distinction, meron siyang pagkakakilanlan nung tinatawag niyang mga Antichrist. Ito yung mga tao na nag-fall away sa totoong pagkakaisa, sa totoong pananampalataya, sa apostolic doctrine, sa apostles' doctrine. No, sumunod sa kung saan pananampalataya. Lumabas sila. Kasi alam mo, ang isang nature sa Antichrist is, he will betray. Yung serpente, binetray na ang Diyos sa pamamagitan ng pag-deceive kay Eve at kay Adam. And Adam betrayed God. Trinaidoran nila ang Diyos, mas sinunod nila ang bitin. Si Christ din, a victim of betrayal. So, iyon yung kanyang spirit, pagka-traidor. So, nung lumabas dyan, sabi ni Juan, many Antichrist, even now, was already here. Magbigay siya ng isang hint, sa isang statement na, etong mga tao to, tinatawag Antichrist, hindi na natili sa kanilang pagkakaisa. Meaning, on their fellowship, on their doctrines. Nagsilabasan to, ewan ko kung saan nagpunta, stop lang tayo kasi for sure dyan, hindi naman sinabi kung saan nagpunta, pero for sure dyan, nagsilabasan doon sa kawan ng Diyos, sa flocks of God, doon sa pagkakaisa na kung saan nandoon yung pagtuturo, nandoon yung katotohanan, at nandoon yung presensya ng Panginoon Diyos. Now, ito yung tinatawag iniquity is working, 2 Thessalonians verse 7. Iniquity is working. And they are the Antichrist. Sino itong mga Antichrist, mga kapatid? Hindi persona, hindi yung isa, hindi yung man of sin, son of perdition. Dito muna tayo. Kaya nga, yung mga kaguluhan natin, nag-iisip tayo, ano to? Meron namang mga Antikristo na daw ngayon. Marami. Marami na Antikristo ngayon, pero yung persona na tinatawag man of sin, son of perdition, wala pa po. Nakita, kahit basahin mo pa sa guidance ng Panginoon sa signs of His coming, hindi po tayo pumapasok sa Great Tribulation. Simula pa lang to. Pero mayroong isang tribulation na kung saan sabi nga sa Matthew 24, na kailanman isang kapighatian na hindi pa nangyari mula sa pool na gawaan sa libutan. Akala natin tribulation na yung napagdaanan doon sa diluvian period during kay Noah. Hindi po, mas mahigit pa doon. Hindi pa nga nangyari mula sa pool ginawaan sa libutan At ang sabi, hindi na muling mangyayari pa. Isahan lang to na kapighatian. Wala pa tayo doon. Simula pa lang to, beginning of sorrows. Ito mga nangyayari sa atin, mga kapatid. So, ano sabi rito? Ito yung iniquities is working. 2 Thessalonians, basahin ko chapter 2, verse 7. For the mystery of lawlessness is already at work. Kumikilos na sa panahon pa ni Juan. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. So yun. Merong mga workers of iniquity at work sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Ano yung mga Antichrist na sinabi ni Juan? Ito po, basahin natin. 2 John chapter 1 verse 7. Ikalawang sulat ni Juan, kapitulo 1 versikulo 7. Makinig kayo. Dapat ka na. 2 John chapter 1 verse 7. Sabi dito, mahalaga ito dahil marami nang nagkalat na manlilinlang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao. Sila ay mga manlilinlang at Antikristo. Yun po yun. So sino yung mga Antichrist? Ito pala mga Antichrist na to, isang grupo na may pagtuturo, may doktrina. Kailangan maliwanag sa atin to Kaya nga tawag dito sa last days, battle of faith Battle of truth versus lie.
Battle of true faith and false faith. Ganun po ka-crucial sa last days eh. Sino yung mga antichrist na nasabi ni Juan? Basahin natin sa 2 John. Ano yan? 2 John 1:7. Okay, basahin ko. Ako hindi ako magdadalawang isip na sabihin ko sa inyo na yung mga taong pumapasok sa ganitong pagtuturo are members of the Antichrist, the doctrine of Antichrist. They are now working, teaching, and giving a belief which is detrimental sa pananampalataya sa Biblia. There is the person, the Antichrist, who is coming. But before that, the iniquities is already working. During the time of John, nireveal niya to. Anong working to? It is the working of a belief, of a teaching. Anong teaching na tinatawag ni Juan Anticristo? 2 John chapter 1 verse 7. Anong sabi rito? For many deceivers, mapanlinla ha. Alam mo, pag nilinla ka, parang budol-budol yan eh. Hindi ka naman sisigawan yan. Hindi ka tutukan. Pag ikay tinutukan, hold up na yan, dilinla yan. Pag nilinla ka, maayos makipag-usap. Magdadala ng Kristo yan, magdadala ng masalita ng Diyos. Pero kung wala kang truth, sa end of days, talagang titiwalag ka doon sa pananampalataya. Hindi ba? So ano sabi? Sino yung mga antikristo niyon? 2 John chapter 1 verse 7. 2 John verse 7. For many deceivers have gone out into the world who do not confess Jesus Christ as coming in the flesh. This is a deceiver of an antichrist or an antichrist. Yung hindi raw naniniwala na nampalataya na si ng Panginoon sa Kristo ay naisilang dyan sa laman, mga kapatid, antikristo. They are deceivers, manlilinla. Kung sasabihin mo lang na ang Panginoon sa Kristo tao, isinilang sa laman na mula sa laman, you are wrong. Definitely wrong. Kung i-strictohin mo nga, yung pananampalatayang yan is sa panahon ni Juan na belong to Antichrist. So simple. Hindi na kailangan pang Doctor of Divinity to explain it clearly. Maliwanag. Bakit sinasabi ko sa inyo ang false Christ sa false prophet? Na it is working, true belief, true teaching. Bakit? Sabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, it is at work. Yung mga tao na nampalataya at nasasakop sa isang pagtuturo na kung saan kinikilala nila na Panginoon Hesus Kristo ay hindi naging laman, ayun po yung Antichrist. Pero kung ang konsepto mo na siya ay laman, tapos na isinilang bilang laman, mali ka. Kasi ang true Christ sa Bible, basahin mo John chapter 1, verses 1 and then to 14. Ano sinabi dyan? John chapter 1, verses 1 to 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. O sino yung naging laman? Mga kapatid, para hindi maging antichrist yung doctrine mo. Na you're working, you're building a system of faith. So that once na yung si antichrist, yung persona na yung man of sin and the son of perdition will come, i-accommodate mo na lang through that faith. Nilinlang mo na. Deceive na. So it is a war of faith on these last days. Kaya keep the faith. Defend your faith and fight your faith. Diba? Let your faith grow. Build your faith. That matters most for your salvation. Huwag kayong do not play church. Do not play your Bible. Do not play your lives. Lilipas po tayo lahat. At the end of the day, ating pananampalataya ang makipagsambunutan, makipaggera sa last days. Because there are lots of deceivers, and one of these deceivers who are called Antichrist is they are professing, believing, and teaching that Christ did not come in the flesh. Ano sabi ng Biblia? Si Kristo, mga kapatid, hindi siya laman na isinilang sa laman. Alam na alam natin yan. Sabi sa John chapter 1 verses 1 to 14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Ano bang debate mo dyan? Sasabihin na naman yung iba, oh, ikaw, salita mo, naisilang ba? Ba't mo ako itutulad sa Diyos? Tao lang ako. Anong pake mo kung sinabi ng Biblia na yung salita kasama ng Diyos, ay yung salitang yung Diyos, ng Diyos na yun, ay yung salitang Diyos na yun, ay nagpakalaman.
Sino ka? Magtatanong. Kung gusto mo, punitin mo na lang yan. Yung Biblia mo, alisin mo yan. Sasabihin mo na naman, may Diyos bang namamatay? Hindi nga Diyos yung namatay, tao yun eh. Diyos na nagpakatao. Ang namatay hindi Diyos, tao. Basahan kita isang text sa 1 Corinthians 3:16. Ito yung totoong mystery sa truth, hindi mystery of iniquity. Unang Korinto, Kapitulo 3:16. Ako, basahin nyo yung willingness ko na sana maintindihan nyo. Kasi hindi po ako nagtugad with the glory lang. Yung pagpamamastor ko, hindi po pera-pera. Minsan na lang tayo lumabas sa libutan, minsan lang tayo dumaan dito. Kumang Diyos tao, totoo, nakakasala tayo, nakakamali. Pero hindi po yung dahilan upang hindi natin ituwid ating pananampalataya. Minsan na lang tayo dadaan dito. Ayusin na natin. Even once. Kahit ngayon lang, buong buhay mo. Gumawa ka mabuti. Gumawa ka ng maayos sa harap ng Diyos. Pinapatawad naman tayo lahat. 1 Corinthians 3:16. Ano sabi? Ito ha. Ito yung Apostles' Doctrine about Christ. Kaya upang hindi tayo maging anti-Christ, ito yung pananampalataya natin. 1 Corinthians 3:16. No, 2 Corinthians 3:16 pala. Oh, no. Sige ha. Dali lang ha. Hindi. Sorry. 1 Timothy 3:16. Sorry. Tao lang po, nagkakamali kasi hindi po ako nagpapakasit tulad ni Antichrist. Tao lang po, tao lang tayo, hindi tayo Diyos. Unang Timoteo, Kapitulo 3. Papa. Ito. 1 Timothy, maganda yung English eh. 1 Timothy 3:16. Ito po, makinig. And without controversy, basahin mo nga sa Tagalog, mamaya. And without controversy, great is the mystery of godliness. Ganina, may mystery of iniquities. 2 Thessalonians, ito si Antichrist, gaya-gaya putumaya. Meron siyang, the mystery of iniquity is at work. Ito namang mystery of godliness, iba doon sa mystery of iniquity niya. Kasi yung mystery of iniquity niya na kumikilos ngayon, ito yung mga taong Antichrist na may belief, may pananampalataya, tinuturo, pinapasukan ng mga tao. Akala nila harmless, pero nakakasira na nililigaw na sila. And we must be black is black at this time, white is white. Kilala lang natin yung mga pagtuturo because at the end of the day, battle of gera po ito ng pananampalataya. Kaya tayo mga shepherd, maliwanag sa atin ang doktrina. Ano sinasabi sa 1 Timothy 3:16? And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Sino ba yung isinilang? Diyos. Sino ba yung Diyos na yun? Ama? Hindi po. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Sino nagkatawang tao rito sa lupa? Yun yung mystery of godliness, the true doctrine. Hindi po Ama. Ama ang nagpadala sa anak. At sino yung anak na yun? Yun yung salita na kasama ng Diyos, John chapter 1, at Diyos mismo at nagkatawang tao. Pero yung tao na yun, ang nagkatawang tao na yun is Diyos. Bakit ko sinasabi? Sa Panginoon sa Kristo yun eh. So ano sabi? 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed on the world, receive up in glory. Sino pa to? Kundi ang Panginoon sa Kristo. So yung pagtuturo pala na sinasabi mo, pati sa panahon ni Juan, nag-work out ng iniquity, yung lawlessness, kasi hindi sinusunod yung tama, mga immoral in faith. The word lawlessness, iniquity, is, ano tawag yan? Immoral, no? Immoral in faith. Sa pananampalataya, dahil hindi sumusunod sa Biblia. Yung mga nagtuturo na kung saan ang Panginoon sa Kristo hindi naging laman, nagkatawang tao, Antichrist. 1 John, verse 7. Chapter 1, verse 7. Yun po yun. Sa panahon nga kumikilos na yan. So, hindi pa nare-rebel si Antichrist, pero nagwo-workout na yan. Hindi nagwo-workout sa gobyerno yan, pataka, maka.
Kayo sobra kayong focus sa government, doon tayo dinideceive. Hindi nag-work out yan sa biochips. Nag-work out yan una sa lahat, sa mga religious leaders, sa mga teaching, sa mga faith. Bakit ganon? Kasi prelude para pag-reveal ng anak ng pagkalaglag, son of perdition, everything is being lied. And he is ready to reign not on government only, but on the minds of the people. Kaya pagpasok niya, 2 Thessalonians, sabihin niya, ako ay Diyos. And he opposes against, kasi mali nga ang pagkakilala. Hindi ako nagsabi Kung sino man nagsasabi na ang Panginoon Jesucristo hindi naging nagkatawang tao, Antikristo. At yung Kristo na yun, sinasabi natin, yun yung mystery of godliness. Na sinasabi, great is the mystery that God was manifested in the flesh. So therefore, hindi po tao lang ang Panginoon Jesucristo. Remember that. Biblia nagsabi, dibatihin mo na ako, Lada, bahala ka na. Dibatihin mo na lang yung Bible. So plain, huwag mo nang guluhin yung isip ko. Tapos na sa pag-isip ko, tinuro ng Biblia, maliwanag pa sa sikat ng araw, maliwanag pa sa explanation mo, maliwanag pa sa argument mo. Tapos na sinasabi ng Biblia. Di ba? So yung mga Kristiyanos yan, ingat-ingat kayo. Sino pa yung mga sinasabing Antichrist? Eto. Basahin natin. 1 John 2, 22 to 23. Unang Juan. Ito yung workers of iniquity that is working. Sabi sa Thessalonian, 1 John chapter 2, verse 22 to 27. Ito yung sinasabi. Who is a liar? But he who denies that Jesus is the Christ, he is Antichrist, who denies the Father and the Son. Whoever denies the Son does not have the Father. Either he who acknowledges the Son has the Father also. Kita mo? Ang Antichrist dito, hindi gobyerno. Ang Antichrist dito, hindi biochip. Sobra na kayong focus yan, nililito nyo, takot na takot kayo sa mga biochips. Ang Antichrist dito, nag-workout sa religion, nag-workout sa belief. Kaya ingat-ingat kayo sa pananampalataya. Siya daw nagdi-deny na si Kristo is not the Christ. The word Christ is the anointed one. He is the Antichrist. And he who denies the Father and the Son. Kung i-deny mo may ama at may anak, you are an Antichrist. Tapos tinitira pa tayo doon, so believe on Trinity. Wala daw ang salitang Trinity sa Bible. Wala kayong salitang Trinity. But the substance of that term, ando doon sa Bible, ano tawag mo? Kung mababasa mo sa Biblia ng Diyos ay isa, huwag mo tatluhin, huwag mong damihan. Kasi ang Biblia nagsasabi isa lang. Kung mababasa mo isa lang ang Diyos, kung mababasa mo na ang Ama ay Diyos, kung mababasa mo na ang Anak ay Diyos, kung mababasa mo ang Espiritu Santo ay Diyos, na ang Ama ay nakipag-usap sa Anak, na ang Espiritu Santo ay dumapog doon sa Anak, na ang Anak ay may tinawag na Ama, i-deny mo yun. Ang mali kasi ngayon, itong Antichrist na to, ito yung spirit of workers of iniquity, ginagawa nila ang Biblia, sinasyakoy nila. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, the keyword is, what is written, it is written. Kung anong nakasulat, yun ang nakasulat. Sinasyakoy. May mga pagtuturo dyan, na dinideny ang Ama. Bakit? Doon lang sa anak. Sabi ng Biblia, kung may anak ka, may ama ka rin. Ibig sabihin, kikilala ka ng Ama. Hindi yung pagkakilala mo na ang anak ay siya rin Ama. Yung mga grupo ng mga oneness yan. Mothers of faith, ang Antichrist mo sa huling araw, wala po sa gobyerno, wala sa biochips, wala doon sa computer. Sa panahon-panahon, nag-work out on the mind and the belief of those people. Upang kung darating na siya, i-reveal na siya, kasi withhold pa siya ngayon, they will reign on their minds. Madali lang niyang i-manipulate ang lahat ng gobyerno, madali niya na i-manipulate ang lahat ng sistema sa mundo. Once these people believe on Him, yun po yun. Kaya mag-ingat-ingat tayo. These are the workers of iniquity. Kaya nga, faith is what matters in these last days. Kaya lang kayo mga pastor, itindig nyo yan. Kaya nga, mag-aral kayo. Yan dyan yung mga libro. Ginawa ko na, nagbigay na si Pastor Joe, ako meron na. Hindi natin pinag-aaralan. Are you saved if you cannot explain your salvation?
Okay lang sana kung tulad tayo ng tulisan, mamatay tayo agad. Pero kung pinaabot pa tayo ng Panginoon ng ganito, 20 years mo nang sinasabing Christian ka, tapos ngayon wala kang alam-alam, sabihin mo sa akin, 22 years ka na sa reality, ever since, wala naman pong since birth, walang Christian since birth, mali yan. Dahil pagka-Christian natin, kung may encounter natin ng Panginoon sa Kristo, tapos wala kang kaalam-alam, wala kang paninindigan, hindi mo alam yung foundation of faith mo, mali ka, di ba? So if you deny the Father and the Son, you are an Antichrist. Ano yung mga teaching ngayon? Nag-workout yan sa religious eh. Ang spirit of Antichrist ngayon. Upang pag-reign ng Antichrist, madali na lang i-manipulate, madali niyang i-control. So bakit meron na nanampalataya sa kanya eh. So yun po yun. Those who deny the Father and the Son, yung mga teaching na ganyan, ano yung mga pagtuturo ngayon? May pagtuturo ngayon mga kapatid, ang Panginoon Kristo ay kanila daw ama. Tapos siya na ngayon ang anak. Hindi ba? Siya na daw, ang Panginoon Kristo daw ang kanila ng ama, tapos siya ng anak. Eh nung wala pa siya nag-claim na siya ang anak ngayon, si Kristo tinatawag na anak, begotten son of God, meron siyang ama. Ang tanong, kung siya ng anak ngayon, tapos ang Panginoon Kristo na begotten son of God, nung wala pa siya, tapos ngayon naging ama niya, saan na yung ama ng Panginoon Kristo nung wala pa siya? Bakit ganun yung pag-iisip niya? Kasi pinag-isa niya, ang ama at ang anak ay maura. Ang sabi ng Biblia, I and my Father are. Father and Son are. The word are is plural verb to be. Hindi po yan, hindi lang magkapareha. Ang ama, ako ang mahat usara, pero dili maura. The problem of these people who are teaching the doctrine of Antichrist is, they deny the Father and they deny the Son. Ang iba naman, Father lang, wala ang anak. Ang Panginoon Kristo, baliwala nila kasi daw, ang Diyos daw ay siyang pinaka-almighty God. Tapos ang Panginoon Kristo ay mighty God lang. Yung mga ganyan eh, mga kapatid. So yun po yun. Ikatlo, hindi tayo magtagal. 1 John 4:3. Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 3. Bakit si Juan ang nakadirektang sumambit ng Antichrist? Because siya ang apostles eh. Last apostles. Remaining apostles of the 12. Nakita niya ang spiritual, ang doctrinal atmosphere ng mga panahon na yun. Ang religious doctrine, ang doctrinal atmosphere, nakita niya ang movement sa spirit. Kaya, siya lang ang tanging apostle na kung saan maliwanag niya sinabi kung sino yung mga Antichrist. 1 John chapter 4 verse 3, ano sabi rito? And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. The spirit of Antichrist, ha? Wala pa si Antikristo na itong panahon na, the person, the man. Pero meron ng spirit of Antichrist. Ano yung spirit of Antichrist na dumating sa panahon pa ni Juan? May dalang doktrina, may dalang belief, may dalang pananampalataya. Sabi rito, every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist, which you have heard was coming and now is already in the world. Yun po yun, mga kapatid. Yun nga, hindi mo sinasabing pumunta rito ang Panginoon Kristo sa laman. Ngayon, huwag na tayo magtagal yan. Sa 2 Thessalonians, balik tayo. In-expose ko eh. Kanina, verse 7 tayo, di ba? Sa verse 8, 2 Thessalonians chapter 2, in-expose ko na yung workers of iniquity. Sana naintindihan ninyo. 2 Thessalonians chapter 2 verse, tapos na ako 7 ha. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. And the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. Oh. Itong lawless one lalabas muna. Pagdating ng Panginoon Kristo, yun yun. I-destroy siya by the brightness of his coming. So meaning, bago dumating ang Panginoon Kristo, lalabas muna sa Antichrist. Ano i-destroy niya kung babalik siya, wala pa si Antichrist? Kukunin lang tayo. Tapos lalabas sa Antichrist. Ano pa? Doon na sa reigning? Hindi po yun. Dito na eh. We will meet in the air. Hindi nga mangyayari hanggat hindi pa mangyayari pag babalik niya at ang rapture hanggat lumabas si Antichrist. Then verse 9. The coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders. So si Antichrist, itong tao na to,
ay magpe-perform ng wondrous lies sa verse 10, lahat. At siya ay iibigin at susundin ng mga taong nakatalagana na kung saan malinla. Hindi nakatalaga sa katotohanan. Yun po yun. Yun yung picture ng Antichrist. Now, kasi oras na. Ang full-blown talaga, full-blown picture of Antichrist, lalabas siya, was stated in Revelation chapter 13, verses 1 to 8. Full-blown picture ng Antichrist. Pag-aaralan natin to verse by verse. Para hindi tayo malito, ha? So wala pa sa Antichrist, pero yung workers of iniquity, naintindihan niyo sino yun, ha? Period lang ako doon, mga teachings. Kasi, ba't ako lalampas, di ba? Yung mga haka-haka natin, speculation, ito na si Antichrist, andyan na, wala pa po yan eh. Pero yung workers of iniquity, kasi hindi pa nga nangyari, di ba? Ang lahat, beginning of Usuros pa lang po tayo, papasok pa lang tayo niyan. So, Revelation 13, verses 1 to 13. Siguro meron mga narinig sa akin mga tao dyan. Tingin mo sa akin, binamalit mo ko, kaya ano natapos ko, ikaw, ano natapos mo, ano explanation mo, rapture mo na bago Antichrist, basahin mo ko. Wala kayong mga hinirang na, sabi yun ng Pinagristo, i-deliver kayo eh. Wala kayong mga hinirang. Wala pa ako natapos. Hindi po nga ako napag-aral Bible School eh. Bisita lang. Pero ewan ko kung bakit, ano tawag rin. Hindi naman yan sa pagtatapos eh. Si Peter, nagtapos ba? May Bible School ba si Pablo? Hindi ba? Ewan kang magmayabang ha. Doctor of Divinity ka. Tapos pag nag-preach ka, walang kalaman-laman. Inaano ko lang, ina-assume ko na lang eh, na mayroong mga false teachers yan eh. Ano nangyari? Ako magsasabi sa inyo, sa Leyte natin, yung mga krinosidad natin sa Leyte, tumawag yung kapatid ko, yung mga bunga natin doon. Ando doon na. Habang lockdown, pinupuntahan ng mga lobo, ng mga pastors. Kasi hindi ka makaalis yung kapatid ko, meron palang pastors kalapit doon, doon na, pinagkukuha na. Hindi naman lahat ngayon ng mga pastors, preachers, tingnan mo, hindi yung kabutihan nila, they will appear as an angel of light, kundi yung doktrina nila. Nagkakamali tayo lahat, importante nasa tama ka ba? Makikita mo naman eh, kung pera-pera lang yung pakay sa'yo, kung puro kayabangan, o kaluluwa mo ba ang habol niya. Mga kapatid, di ba? Sabihin ko na lang ito, kasi sa last days eh, kailangan alam niyo kung sino yung mga ngaral. Di ba? Mga ngaral na kung saan ando doon yung Espiritu ng Diyos. Hindi kayo niloloko, hindi kayo binudol-budol. Mga taong totoo, mga taong ministers of the covenant na hindi nagtatakip. Ako kailanman, to God be the glory lang, lahat ng kapurihan sa Kanya. Kailanman, kilala niyo ako, reality of Christ. Hindi ako nagtatakip na pagkatao. Inaamin ko kasalanan ko, mga pagkakamali ko. Pero wala akong choice eh. Dito ako tinawag, kaya sabihin ko at papagamit ko sa Panginoon to. So, ang full-blown picture of Antichrist is Revelation 13 verses 1 to 18. Bilisan natin to ha, para hindi tayo kapos. Baka mabitin tayo. Sabi rito, then tinatawag na siya rito beast. Sabi rito, then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his head blasphemous name. Now the beast which I saw was like a leopard, his feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. So ito na po yun. Itong revelation, hindi po ito revelation ni Juan. This is a revelation of Christ given to John and for the churches. Basahin mo sa Revelation chapter 1 verses 1 to 3 para the revelation of Christ. Sa Panginoon Jesucristo po yan, na ipinakita niya kay Juan, ipinahayag niya kay Juan sa mga bagay na mangyayari sa huling araw. So may nakita si Juan, inireveal ng Panginoon Jesucristo sa kanya, isang beast, ganid sa Tagalog, beast sa English, mapintas na mananap sa Bisaya, na kung saan nag-rise doon sa dagat. Sa Bible, sa Revelation, pag sinabi mong dagat, it speak of nations. No? At meron siyang 10 and 10 horns, and on his horn 10 crowns, and on his head a blasphemous name. Now the beast was like a leopard, and his feet were like the feet of a bear. So yun po yun. So ito yung nagdi-describe sa isang beast. Yun yung adjective, yung description.
na magra-rise up out of those nations na kung saan may 10 horns, babak-upan siya ng ibang klaseng nasyon na magra-rise up ibabaw sa mga nations. Ito na yung rise up of the Antichrist, the person, the son of perdition. Sa verse 2, ano sabi rito? His power comes from Satan. So he's very inspired. Tao po yan na kung saan ang power niya ay mula sa dragon, the old serpent. In Revelation 12:9, Satan is the old serpent. Sulat nyo, Revelation 12:9. In which the dragon gave him the power. So back up siya ni Satan. Verse 3. Satan operate on this man whose wound was healed. So sabi rito sa verse 3, and I saw one of his heads as if I had seen mortally wounded, and his deadly wound was healed, and all the world marveled and followed the beast. All the world marveled and followed the beast. Hindi po yan literal na mapintas mananap. It speaks of a man whose description is like a beast that will rise up from those nations na magbaback up sa kanya at binibigyan siya ng power ni Satan para mag-rule the world, no? All the world. So, yung sinasabi dyan is, meron daw siyang sugat, mortally wounded. He was mortally wounded na kung saan nahihil na yung wound. This speaks of Satan. So Genesis chapter 3 verse 17, merong isang prophecy doon sa Genesis. Basahin natin sa Genesis chapter 3 para may konti tayong kaalaman kung ano tong wound na sa beast na to. Mga kapatid, na kung saan gumaling. Genesis 3:15. Ano sabi rito? Sabi ng Diyos doon sa babae, kay Eva, nung nagkasala na, and I will put enmity between you and the woman, sa serpent, doon sa babae, and between your seed, ito yung sinabi niya doon sa serpent. Ang siyang dahilan kung bakit nagkasala si Adan sa Eva. Sabi niya doon sa serpent, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his seed. This is a prophetic verse. Sa darating na seed, binhi ng isang babae, ang Panginoon Kristo na siyang susugat, kakrush sa ulo ng serpente, sa demonyo ni Satanas. Na kung saan si Satanas naman dan, yung seed ni Satanas, siya ano tawag dito sa kanyang takong. Basta yun, this speaks of Satan. Yung wound. So verse 4. Verse 4, so they worship the dragon, who gave authority to the beast, and they worship the beast, saying, who is like the beast, who is able to make war with him. So mga panahon na to mga kapatid, paglabas ni Antichrist, wala pang babalik ang Panginoon. Paglabas sa Antichrist, tatanggapin siya ng sanlibutan, ready ng sanlibutan sa kanya. They believe the false Christ, the Antichrist. Nag-work na yung mga workers of iniquity before His coming, the coming of Antichrist. Nations will believe Him. He was inspired by Satan, the dragon, at yung beast na yun, the second person, the Antichrist, the man inspired by the dragon, sabi ng Biblia is, has given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue for 42 months, 3.5 years of reigning during the time of great tribulation. 3.5 years lang po ang ibinigay sa niya, 42 months. Kung kukwentahin man, 3.5 years, mga kapatid. So 3.5 years, 3 years and 5 months. Siya po maghahari. Inspired by Satan. Oh. Verse 8. Then sa verse 4, ang paka niya talaga is, his object is worship. Yun po yun. Na doon na magsasamba ka niya. So this is satanic, very devilish. Ang lahat po na mangyayari sa last days is kadugtong po yan sa spiritual. Hindi lang po gera. Kung bakit naggera ang mga bansa, kung bakit may gutom, kung bakit may mga salot, mga pestilences, kadugtong po yan sa mangyayaring war. A war of all wars na mangyayari. Kadugtong po yan lahat. Kadugtong po yan lahat sa ating pananampalataya. Kadugtong po yan sa mangyayari sa ating sanlibutan. Pati na rin po sa ating destinasyon. And verse 6, the object of worship is, so they worship the dragon, sasambahin ng mga tao
si Satanas, at sasambahin din naman ang beast, si Antichrist. Okay. And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue to 42 months. Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, his tabernacle, and those who dwell in heaven. And it was granted to him to make war with the saints and to overcome them, and authority was given him over tribe, tongue, and nation. Kita nyo? Kaya kayo mga rapturists, sasabihin nyo, pag hari ng Antichrist, wala na mga saints. Andyan o! He will declare war with the saints. Kahit sabihin mo pang tribulation saints, kayo mga escapist tayo eh. Kaya yung iba, sasabihin, may mga pagtutura, ikaw, kaya itong ginagawa mo, may iwan ka sa rapture. Ako, sasama ako, dahil nababasa ako ng Biblia. Kayo ang harap ng Antikristo. Sino nagturo sa inyo? Yung pastor mo? Eh, mali ka. Ito na, so simple. That's why expect for the worst and prepare for the best for that worst. Ngayon palang patatagin mo na yung pananampalataya mo. Why are you afraid of Antichrist? Kailangan siya may matakot sa Diyos. Hindi ba? This is part of the whole scenario sa plano sa Diyos. Mga kapatid. Biro mo, and he make war with the saints and to overcome them. And authority was given them over every tribe, tongue, and nation. At that time, Antichrist will overcome the saints. What is the meaning of the word overcome? Papatayin. Makukuha niya ang kanilang mga katawan. But the only thing that he cannot overcome are their souls. Kaya sabi ng Panginoon Diyos sa Matthew 20, 28-30, huwag kayong matakot kaniya na kayang patayin lang ang inyong katawan. Ngunit hindi kayang patayin ang inyong kaluluwa sa impyerno. Mas matakot kayo sa kanya. Huwag kayo matakot sa Antichrist. Hanggang katawan lang yan. Mas matakot kayo sa Diyos na kayang patayin ang inyong katawan at ang inyong kaluluwa sa dagat-dagatang apoy. Kaya let us twist our attitude. Sobra na tayong takot na Antichrist. Kayo mga Christian na ganyan, mali yung pananampalataya nyo. Why were we afraid? Sabi nga ng Panginoon Kristo, bakit ka matatakot? Huwag mo siyang katakutan. At that time, he make war of the saints. Asan yung rapture dyan? Asan yung sinasabi mo? Hindi ba? And who dwell on the earth will worship him, whose name have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Sasampahin siya sa lahat ng mga nakatira sa lupa. Hindi po gobyerno yan. Isang tao yan. Kung paano gagawin yan, sila na bahala. Sabihin ko sa inyo, the system is now working. The system is now working. Hindi lang ako mag-specify, baka mag-create pa to ng isang political issue. But the system is now working to lead us into that era. Yung mga panahon na yon. So yun po yun, mga kapatid. He make war on the saints. Ngayon, sa verse 8, ano sabi rito? Bilisan natin. All who dwell on the earth will worship him, whose name have not been written in the book of life. So ibig sabihin, those who dwell all who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb, is slain from the foundation of the world. If anyone has an ear, let him hear. So yun po yun. Sasambahin siya ng buong mga tao sa sanlibutan. Hindi ba po nangyari ngayon yun? Kanya-kanya pa tayong samba eh. Hindi ba? Sasabihin nyo, akala ko ba andyan na yun? Andi dito na nga, yung mga religious teachings, yung sinasabi ni Juan kanina. But still, the man of sin has not yet been revealed. Sa verse 11. Ano sabi rito? Expose ko ha. Then I saw another beast coming out of the earth, and he had two horns like a lamb, and spoke like a dragon. Kita nyo? Merong dragon si Satanas, the old serpent. Merong beast, si Antichrist, nalalabas mula sa mga nation. And then, from that first beast, meron pang isang beast na lalabas. Isa pang mapintas naman another beast. Hindi na po ito Antichrist. Ito na po yung false prophet. Sobrang religious ang dating. Tingnan nyo ha. And he exercises all the authority of the first beast in his presence. Siya ang alter ego ng first beast ni Antichrist. Itong ikalawang beast na to. And causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose deadly wound was healed. So religious ang dating nito.
Pasasambahin niya ang lahat ng mga nakatira sa lupa upang magsamba sa first beast, which is the Antichrist, which was inspired by the dragon, by Satan. Yun po yun. And this beast is the false prophet. He performs great signs so that he even makes fire come down from heaven on the earth and the sight of men. And he deceives those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and live. Inutusan itong second beast na to, religiously, ang lahat ng mga tao sa lupa na gumawa ng image ng larawan ni Antichrist, yung first beast. Nangyari na ba yan? Kahit nga tayo, ito tumanggap niyan. So, on that day, idolatry will be wholesale. Yun yung target nitong satanic trinity na to. The serpent, the Antichrist, the beast, first beast. Third is the false prophet. Malalaman nyo kung bakit sinabi ng false prophet mamaya. Yung second beast. Ang target nila is the object of worship. That is so blasphemous, so immoral, in the sight of God na yung Diyos na buhay papalitan ng larawan. Kaya sinasabi ko sa inyo, the great war of all wars is the war of faith on the last days. Mga kapatid, yun yung object eh. Tuturuan niya na gumawa ng larawan sa first beast ang natawag sasambahin. Yung mga mananampalataya yan, saints, that is a war against us. Alam naman susunod ka. Alam ka naman, sundin mo yan. Alam mo naman ang Diyos hindi larawan, di ba? But there is the workers of iniquity now who is working so harmless. At mga time na yan, it will usher. That is the right word. It will usher the end of days, no? Sa pagdadating ng Panginoon sa Kristo. Okay. He was granted, and he deceived those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do, verse 14, in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image to the beast who was wounded by the sword and lived. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. He causes all, both small, great and rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark of the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Mga kapatid, yun po yun. So, etong tawag na to, etong second beast, the false prophet, is a religious one. Siya magbaback up. Ang titirahin niya yung mga mananampalataya. Kasi itong beast, na first beast, si Antichrist, it is a political figure. Etong mga panahon na to, hawakan niyang gobyerno sa buong sanlibutan. Kikilala, maraming mga sa kanya. Papalabas siya ng isang political figure na kung saan lahat ng gobyerno sa lupa, ikikilala sa kanya, doon magre-realign. And that system is now working. Pero hindi pa po to ang time. Magkakaroon tayo one world government, and then through the false prophet, iisahin lang pananampalataya. The belief of idolatry, na kung saan magpapagawa siya nung pangalan nung mukha ng beast, na kung saan ipapasamba sa buong lupa, hindi po sa isang nasyon lang, sa buong lupa. The idolatry. So, spiritual figure ang second beast, and then the political figure, in which ang lahat ng mga bansa sa buong sanlibutan, so merong one world government, and then one world religion. The religion of idolatry. Na kung saan sasamba ka. Mga time na yun, mga kapatid, tatanong mo, ano attitude natin? Natural. Tayo mga saints, it is a war against us sa ating pananampalataya. Hindi tayo susunod. Anong sabi ng Biblia? You cannot war against that on that time. Bakit? Sila ang gobyerno Kaya sabi ng Biblia, it takes patience and faith. Basahin natin So, sabi rito, sa verse 13, mamaya o sa verse 8, balik tayo. O sa verse 9 and 10. Revelation 13, 9 and 10. Sabi, if anyone has an ear, let him hear. He who leads into captivity shall go into captivity. He who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Yun po yun. Yung attitude natin ng mga tao na yun, walang iba pananampalataya, hindi ka makakalaban, gobyerno na And that is a religious persecution na mangyayari. Persecution of the faith.
So anong magiging weapon natin? The faith and the patience. Faith over fears, patience over worries. Yun po yung ano natin eh. So at that time, importante yung faith eh. Panghawakan mo. Kahit ano pang gawin sa katawan mo, kahit patayin pa yung katawan mo, do not bargain your faith. Kahit sabihin pa na papatayin ka ng mga panahon na yun, no. It is faith over fears. It is patience over worries, mga kapatid. So, sa verse 13, sabi dito, hindi tayo magtagal, para hindi tayo mabitin, oras na eh, 10:48 pa naman. Itong Antichrist na ito, igagawa ng signs and wonders. Basahin natin sa verse 13. He performs great signs so that he even makes fire come down from heaven on the earth in the sight of men. And he deceives those who dwell in the earth by those signs which he was granted to do in the sight of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image of the beast who was wounded by the sword and lived. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. Yun po yun. Merong great na suppression sa ating pananampalataya. Uutusan ng false prophet, the second beast, ang lahat ng mga lumulupyo sa yuta, nakatira sa lupa, na gumawa ng image sa first beast, which is the Antichrist. At siya mismo, ang false prophet, gagawa siya ng image na kung saan ipasasamba niya at bubuhayin pa niya yung image na yon. A great lie, at lahat ay mamamangha. At yung tatanggap noon, yung mga taong nakadistino na, hindi nagmamahal sa katotohanan, hindi mga hinirang. And at that time, the saints, those who are being elect, the elect ones, will be killed because of their faith. Kasi mga tayo na hindi tayo tatanggap eh. Kahit patayin pa yung ating katawan. Kaya nagpasidaan ang Panginoon Kristo, nagwa-warning sa do not be afraid to those who can kill the body only but not kill your soul on the lake of fire. At that time, wala na. For to me to live is Christ and to die is gain. Ano yung kinatatakot mo? Pag darating na yung time na yun, so be it. Sige. Para madali na, papasok na ako. Yun yung dapat na attitude. Ano sabi? It takes faith and patience for the saints at that time. Kaya makikita mo yung religious persecution. Wala pa nga Antichrist nun. Sila si Paul eh. Pinagsusunod. Ultimo si John. Dumaan yan persecution. Inilubog yan sa bukulong mantika before sa island sa Patmos, sa encounter niya sa revelation ni Christ. Sobrang persecution. Ngayon, natatakot kayo niyan? Ano kinatatakutan niya? Bakit? Sa tingin mo ba, hindi mo pagdadaan na time? Mga kapatid, the saints will be a testimony to that Antichrist, to the devil, and to Satan. Now, you can take my life, but you cannot take my soul, because my soul belongs to Christ, who is my Savior and my guide. Sa Diyos to. Yung po yun. Ngayon pa lang patatagin mo na yung pananampalataya mo na yan. Yun yung sabi. And then, he was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. He causes all both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand, on their foreheads. So gagawa siya ng marka. No? Told people to make image. And then, worst of all, sa verse 16 is, lahat ng klase ng tao, alipin man o hindi, mayaman o hindi, kung ano, all classes of people, magiging dekriyan. Sasabihan niya ang lahat ng mga lumulupyo sa yuta, all the world, to receive the mark of the beast or the name of the beast. Yun yung sabi. To receive, so marka. Mark is a sign of property. Once mamarkahan ka na, pag-aari ka na niya, di ba? Sa verse 17, dito na tayo sa marking, verse 17, and that no one may buy or sell, hindi makapagtinda, hindi makakabili. Take note ha, ang gagalawin niya, maapektuhan sa marka, economic po. And that no one may buy or sell, o na kayo mag-speculate pa ng iba. Ang dami-dami kasi nating speculation eh. Just be simple. Hayaan mo lang darating tayo ron, di ba? Kaya nakakagulo tayo eh. Sinasabi nyo, nagmamarkahan na. Okay. He causes all both small and great, rich and poor and free and slave to receive a mark on their right hand or on their foreheads.
and that no one may buy for or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. That is the name of the beast. So ang gagawin nito, sa gobyerno si Antichrist yung tao. Ang false prophet naman sa religion. Gagawa siya ng decree na kung saan lahat ng sistema ng ekonomiya sa buong sanlibutan ay ganon ang pattern. Sasabihin mo walang pera na, may pera pang ganon. Makakabili ka ba naman kung walang pera? Pero ang system is, babasehan ang pagnenegosyo mo, bibili ka na makakain, o kung ano man, at magbebenta ka kung ano man, ang basehan is if you have the mark of the beast on your right hand and on your forehead. Ang tanong mo siguro, ano yan? Mark na yan. Biochip o tato? Kayo mga nagsasabing biochip, pakitaan mo ako ng text na biochip. Kayo naman nagsasabi na tato, pakitaan mo nga ako, speculation mo o sinabi ng Biblia? Speculation mo lang, di ba? Yung mga niwalang biochip, idudugtong na ngayon. Ayun na, wala ng card. Hindi ka na makakapasok ngayon. Minsan, hina-highlight pa natin. Kaya nagkaloko-loko na yun. Ito ng mga Christian na walang tamang espiritu, ang dali-daling maniwala. Hindi ba? Ano ngayon kung may biochip? Sinabi bang biochip idadaan? Pero kung titingnan mo, i-speculate mo nga kung speculation na darating, ewan ko kung anong gagamitin. Basta ang sinasabi ng Bible, period, either biochip o tato, kung anong gagawin niya, basta mamarkahan ka. Mamarkahan ka sa kanang kamay at dito. Ang tanong, ipepersa ba to? Pugson ba ka? No. Pugson ba ka? Pupersahin ka ba? Pag marka nito, hindi ka pipilitin. Bakit? Sinabi na ng Biblia, no one can buy or sell. So this will be a decree. Ibig sabihin, kung titira ka sa syudad, yung pagkain mo, binibili mo, hindi lang pwede yung ganon. Kailangan may marka ka. Ngayon, kung titiisin mo, na hindi ka magpamarka, dahil kung mamarkahan ka na, hindi ka na nga maliligtas dahil may marka ka na ni Antikristo, di mamamatay ka sa gutom. Kaya nga, prepare for the worst. Mas maiging doon ka na lang sa bundok magtanim. Hindi ka na bibili, hindi ba? Kasi hindi pepersa yan, hindi pepersa. Bakit? Basahin natin Revelation 20 verse 4. Hindi po yan ipipilit. Pero ipipilit sa iyo, i-abandon mo yung faith mo. I-abandon yung faith mo. So, dalawang attack. Maraming atake. Unang atake, i-abandon mo yung faith mo, ipe-persecute ka, papatayin ka, sasaktan yung katawan mo, para lang i-denounce mo yung faith mo, pananampalataya mo, para iwan mo ang Panginoon Kristo at sasamba ka. And that is settled already. For to us, to live is Christ and to die is gain. Mamatay, mabuhay tayo sa Panginoon tayo. Panghawakan nyo na yan, ha? Kahit ano pang gawin sa katawan natin, yung mga panahon na yan, do not deny your Savior. Lahat tayo mamamatay. So kung may pamilya ka, kanya-kanya na lang. Pagsabihan ko na lang yung anak ko, tumindig na lang kayo, kahit anong gawin ninyo. Kahit persecute kayo, sunugin pa yung katawan nyo, kahit tulad ni Shadrach, Meshach, Abednego, pasambahan tayo ng larawan, ng image, huwag kayong magsamba dahil ang Diyos natin ay sasama sa atin kahit sa apoy, sasama sa atin kahit sa kamatayan. Remember the warning of God, because this is the end of the era. Papasok na sa pagkatapos Yun yung mangyayari mga kapatid. So panghawakan nyo na yan. Second is, mga kapatid, yung buy or sell. Titirahin ka economic. So yung mga negosyante dyan, dito mananakot, sabi wala makakabenta, wala makakabili. Maliban na lang kami. Tatak. Pero hindi yan ipapersa This will be a decree. Isusugo niya lang, pero hindi ka papersahin. Bakit? Mga kapatid, meron talagang hindi magpatatak niyan. Kasi kung ipepersa pa, ano ba naman yung gapusin ka, tapos itatak sa'yo. Hindi ganun Ang talagang totoong pakay ng decree, ng marka is for you to denounce. Na voluntarily accepted ka, sige po, tatakan mo ko. And at that time, na insulto, you are making a blasphemous declaration by accepting or receiving the mark of the beast. And I call that blasphemy because ininsulto mo ang Diyos. Iniwan mo ang pananampalataya mo at in exchange of
your appetite of your need at that time. Kaya papatahin ka kung hindi ka magpapamarka. Kasi kung pupersahin ka, wala tayong kalaban-laban, di ba? Hawakan ka lang na 3 tao, itatak sa iyan, ibig sabihin, no. It is the will of the man ang target niya. Kaya nga mga kapatid, umayos-ayos tayo ha. Prepare for the best. Yung worst na yan na darating. Kaya, mas maigi siguro magtumira sa bundok, no? Wala nang bilihan doon eh. Balik tayo sa dati, bartera na lang. Isang manok, papalitan mo na 1 hektaryang lupa. Meron pa kayang gano'n? Sabi kayo ha, marami akong manok. Kung ano yung lupa nyo, papalitan lang ng manok. Name it. Basta lupa lang. Lupa lang ipapalit mo. So yun, mga kapatid. Hindi po papersahin. Revelation 20 verse 4. 20 verse 4. Kaya nga lang, maiipit ka. Magugutom ka. Tapos yung iba naman, papatayin. May war nga eh. Revelation 20 verse 4. Ang sabi rito, and I saw thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded. Pinutulan ng ulo eh. Nakita ni Juan eh, nung resurrection na. Kasi katawan lang kayang kunin ni Antikristo eh. Pero yung kaluluwa natin hindi. And then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark or their foreheads or on their hands, and they were live and reign with Christ for 1,000 years. Kita niyo? Meron talaga di pa tatak, kahit pinutulan pa ng ulo.